Career POV. Hinabol ko si Neri pero hindi ko na to naabutan. Naalala ko bigla ang lugar kung saan pumupunta kaming dalawa kapag masama ang loob namin. Sa karaoke ni Manang Lupe. Halatang gulat na gulat ito nang makita ako. Pabili po Manang Lupe ng 2 royal at 1 balot ng happy. Pagkaabot sa akin ng soft drinks at mani ay umupo ako sa tabi nito. Dati kapag masama ang loob namin, kumakanta ka agad kami. Pero ngayon, nakahawak lang ito sa mic. Hindi ka kakanta? Umiling ito. Hindi, wala ni si Karil eh. Wala na akong kaduet. Halatang nagulat to nang inabutan ko siya ng royal at mani. Nakwento kasi sa akin ni Karil noon na itong binibili niya sa'yo kapag masama ang loob mo. Pagsisinungaling ko, malungkot nang umiti ito. Si Karil talaga, ang daldal. Pero salamat dito ha. You're welcome. Dumaan ang sandaling katahimikan sa amin bago ito nagsalita. Ayoko kay Charlotte, plastic shot malandi. Nagulat ako sa sinabi nito. Nakita ko siya na may picture ng asawa mo sa phone niya. Halatang may gusto siya sa asawa mo. Nang makita niyang nagulat ako ay natawa ito. Nakita ko kayong dalawa na magkasama sa sulok nung pumasok pa siya. Tapos nakita ko pa kayo na sabay na umalis. Nagduda na ako noon. Tapos napatunayan ko lang yun nung narinig ko sila Charlotte at Joros na nag-uusap. Narinig mo? Alanganing tumango si Neri. Oo, Maginda. Sa maniwala ka't hindi, narinig kong pinag-uusapan kanila ni Mayor Joros. Akala ko mabuting tao si Mayor at magkaugali sila ni Mayor Daniel. Pero hindi pala. Gusto ka nilang sirain sa asawa mo para maghiwalay kayong dalawa. Sumama ang timpla ng mukha nito. Si Charlotte. Yun ang dahilan kaya hindi ko masikmura na sumama sa inyo. Hindi ko na kasi kayang makipagplastikan sa kanya. Sigurado ako na kahit si Karil, hindi rin masisikmura na samahan siya. Tumingin ito sa binigay kong royal at happy naman eh. Maya-maya nagulat ako nang umiyak ito. Alam mo, nangako kami ni Karil na hindi namin sasabihin kahit kaninong tambayan namin dito. Dahil kapag hinahanap siya ng mga barangay tanod, dahil sa paninilip niya, walang makakapagturo sa kanya. Kaya kahit kailan, hindi sasabihin ni Karil ang tambayan naming ito. Siguro mahalaga ka talaga sa kanya. Kasi sinabi niyan tungkol dito na tambayan naming dalawa. Iyak nito. Hindi ko mapigilan na maging emotional din. Ang dami kong gustong sabihin sa kaibigan ko pero kailangan kong isipin ang kaligtasan nito. Ayaw ko mapahamak to, katulad ng sinabi ni Mami Nora. Maya-may nagulat ako sa tanong ni Neri sa akin. Papayag ka bang maagaw sa'yo ni Charlotte, ang asawa mo? Hindi ako nakahuma sa tanong nito. Dumaan ang kalituhan sa mga mata ko. Sinabi kong ayoko umasa na mamahalin ni Lennon at hindi ko nailalaban ang damdamin ko dahil ayaw ko masaktan. Pero bakit hindi ko kayang maagaw siya sa akin ng iba? Kung hindi mo siya gustong maagaw ng iba, habang maaga pa, gumawa ka na ng paraan Maginda. Nasa huli ang pagsisisi. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin. Kaarawan ngayon ng Tita Daniela at imbitado kaming mag-asawa. Ayon kay Manang, darating daw si Lennon sa mismong venue. Kaya doon na kami magkikitang dalawa. Madam, napakaganda mo. Sigurado ako na hindi maaalis ang tingin sa'yo ng asawa mo kapag nakita ka. Aba, tinalo mo pang mga ballstar sa ganda mo. Nasirang ngiti ko sa mukha. Hindi ko alam kung maiinis ba dito kay Manang o matutuwa na lang. Revealing kasi ang suot ko ngayon. Red scarlet gown na mababa ang v-neck line, kaya kitang cleavage ko. Mahaba din ang slits nito kaya kitang maputi at malagatas kong kutis. Naka-smoky eye makeup at full red lipstick. Nakapagdesisyon na ako. Hindi ako papayag na kainin ang takot ko. Asawa ako ni Lennon at mananatili akong asawa nito hanggang nabubuhay ako. Hindi ako papayag na agawin siya sa akin ng kahit na sino. Si Charlotte the Witch? Well, ipapakita ko sa kanya kung saan siya lulugar sa gabing ito. Ipapakita ko sa kanila ni Joros kung paano magalit ang isang Karil de la Riva. Pagdating sa 5-star hotel kung saan gaganapin ang kaarawan, ni Tita Daniela ay nilabas kong wine na regalo ko para dito. Wow, such a beautiful lady. Is that Maginda Aguas? Lalo siyang gumanda. Mr. Hanson is so lucky to have her. Ilan lang yung mga to sa mga papuring natanggap ko. Nawalang ngiti sa labi ni Charlotte nang makita ako. What the? Panandali ang nanlisik ang mata nito. Well, pareho lang naman kami ng suot na sinadya ko talaga.
Mas matangkad lang siya sa akin pero pagdating sa proportion ng aming katawan, ay mas lamang ako. May korte ako at may laman naman ang dibdib ko. Hindi katulad nito na flat-chested. Mas malapa din ang balakang ko sa kanya at mas maliit ang bewang ko. Hindi sa pagmamayabang, modelo lang siya at matangkad pero mas maganda at sexy ako. Niliyad kong dibdib ko para ipakita ang cleavage ko. Hindi ko akalain na pareho pala tayo ng taste sa gown, Charlotte. Lalo kung tinamisan ang ngiti ko sa kanya. Pero mas mainam nito kaysa naman pareho tayong taste sa lalaki, hindi ba? Nabura ang peking ngiti nito. Oh, nariyan na pala si Tita Daniela. Umayos to ng postura at matamis na hinarap ang matanda. Hello po, Tita Daniela. Happy birthday po. Bati nito. Subalit ang ngiti sa labi ni Tinabura nang hindi to pansinin ng matanda. Bumesa sa akin si Tita Daniela. Iha, kanina ka pa namin hinihintay ni Lennon. Kumabog ang dibdib ko. Sa wakas, makikita ko na ulit ang asawa ko. Ngumisi si Charlotte nang makita niyang ibigay ni Maginda kay Daniela ang wine na dala nito. Ang hindi alam ni Maginda, nilagyan nila ni Joros ng lasa ng wine na ibinigay nito sa matanda. Sa wakas, mawawala ka na rin sa landas ko. Aniya sabay simsim ng wine sa hawak na kupita. Matagal na siyang may pagtingin kay Lennon. Kaya nang malaman niya sa magulang niya na ipinagkasundo na pala si Lennon sa anak ng mga agwas, hinanap niya si Maginda at nakipagkaibigan dito para mapalapit sa lalaki. Nagtapat pa siya noon kay Lennon sa mismong ika-18th birthday ni Maginda pero hindi siya pinansin ng lalaki at nilagpasan lang. Dahil doon ay lalo lamang siyang nahumaling dito. Bakit kasi ang tagal mamatay ng babaeng to? Nakipagtulungan na siya noon kay Joros para mawala to sa landas niya. Pero hindi pa rin to nawala sa landas niya. Ngumisi siya. Hindi bali ngayong araw ay hindi lang ito mapapahiya. Mawawala na rin to ng tuluyan sa kanilang landas. Pero bago yun, sisiraan niya na muna to kay Lennon. Gusto niyang masira ang imahe nito sa lalaking mahal niya para matuon ng atensyon nito sa kanya. Napatayo siya nang makitang lapitan ni Lennon si Maginda. Namula siya sa galit na makitang isayaw to ni Lennon sa gitna ng tudyo ng tita nitong si Daniela. Nanginginig siya sa matinding galit. Kinain ng panibugo ang dibdib niya. Hinanap niya si Joros na ngayon ay nagpapanggap na waiter. Nakamask ito at naglagay ng peking wig kaya hindi to basta-basta makikilala ni Maginda. Calm down, Charlotte. Mawawala na si Maginda sa landas mo. Kagaya ng pinangako ko sa'yo, maghintay ka lang. Pagbigyan mo na yung tao, huling sayo na rin naman niya yan bago siya mamatay. Siguraduhin mo, nakuha mo ng gusto mo, ang kumpanya at posisyon na kuya mo. Hindi ako papayag na hindi ko makuha ang gusto ko. At yun ang mamatay si Maginda. Oo, nakipagtulungan siya kay Joros para mamatay si Maginda. Pero matigas si David. Hindi nito tinuro kung nasaan si Maginda. Pinili nitong mamatay kaysa sabihin sa kapatid nitong si Joros kung nasaan ang kasintahan nito. Kaya laking tuwa niya nang malaman sa mga tauhan na inupahan nila na sinundan ng kaibigan nitong pangit. Kasama pala si Maginda na kaibigan nitong pangit. Akala nila'y mapapatay na nila ito pero mali sila. Nabuhay pa ito at nagpakasal kay Lennon. Marunong akong tumupad sa usapan, Charlotte. Tumigil to sa paligid. Umalis ka na. Ako nang bahalang tumapos kay Maginda kapag nagkagulo na sila. Aasahan kong sinabi mo. Aniya bago iniwan ito. Tumigil na ang musika, subalit nakatayo pa rin sa gitna sina Maginda at Lennon. Magkatitigan at parang nag-uusap ang mga mata. Kahit sumusulak ang dugo niya sa galit, nilapitan niyang kaibigan para tapikin. Maginda, tawag ka ni Tita Daniela. Gusto niyang tikman ng wine na binigay mo sa kanya. Nakangiting tumingin ito sa kanya. Ah, oo nga pala. Sige, susunod ako. Bumaling to sa asawa. Lennon, umupo na muna tayo. Nangangalay na ako eh. As you wish, my queen. Malambing na boses na kausap ni Lennon sa asawa. Kumuyom ang kamao niya habang nakasunod sa dalawa. My queen, lalo siyang nagngingit-ngit. Sa akin dapat itawag ni Lennon yun at hindi sa'yo. Ngumiti si Daniela nang lagyan ni Maginda ng imported wine ng kupita ng matanda. Oh, thank you, Iha. Paano mo nalaman ang gusto ko? Tita, lalayo pa ba ako? Siyempre sa gwapong asawa ko, sagot ni Maginda, sabay kapit sa braso ni Lennon. Tumawa si Daniela, may panunod yung tinignan ng dalawa. Mukhang nagkakasundo na kayong dalawa, ha? Mabuti naman. Siya nga pala, Iha, natanggap mo ba ang pinadala kong package last week? Opo, tita. Inumin mo yon pagka uwi mo, ha? Maganda sa kalusugan ng inumin na yon. Bili nito.
Napangiti ng lihim si Charlotte nang sumimsim ng wine ng matanda. Kapag tumalab ang lason, magkakagulo ang lahat at gagamitin ni Joros ang pagkakataon na yon para patayin si Maginda. Naubos na ni Daniela ang wine, subalit walang nangyari. Hindi. Paano nangyari to? Nilagyan nila ng lason ng bote ng wine na ibinigay dito ni Maginda. Kaya paano hindi nalasa ng matanda? Charlotte, kuha ni Maginda sa atensyon niya. Gustong matikman ni Tita Daniela ang wine na binili mo. Hindi bang sabi mo ay binili mo pa yan sa Spain? Gusto rin ni Tita ang lasa ng mga wine doon. Ha? Tumingin siya sa hawak na wine. Bigla siyang nakadama ng kaba sa hindi may paliwanag na dahilan. Napansin niya na kanina pa ang ngiti ni Maginda sa kanya. Ngiting hindi niya pinapansin kanina subalit nagbibigay na ng kilabot sa kanya. Don't panic, Charlotte. Tanga ang babae niya at walang alam. Hindi niya alam ang plano niyang dalawa ni Joros dahil wala siyang naaalala. Nakangiting inabot niya ang wine kay Daniela pero tumikwas lang ang kilay nila at hindi yun tinanggap. Tita Daniela naman, tikman niyo na po ang wine na binili ni Charlotte. Wala naman pong lason to. Hindi ba, Charlotte? May kakaibang ngiti sa labi na baling sa kanya ni Maginda. Of course. Bakit ko naman lalagyan ng lasa ng wine na binili ko, hindi ba? Shit, bakit kinakabahan siya? Siya mismo nagbukas ng wine at nagsalin sa baso ni Daniela at Maginda. Pero bago pa mainom ng matanda ang wine, tinabig na ito ng matandang palaging kasama ni Maginda. Naku, pasensya na, Ma'am Daniela. Nahilo akong bigla. Mukhang tumatanda na talaga ako. Nang lalapitan na ito ni Maginda ay tinaas nito ang kamay. Huwag mo kong alalahanin, Madam. Sige na, aalis na ako at mauna na para makapagpahinga. Mag-iingat ka po, Manang. Nang mawala ang matanda ay ininom na ni Maginda ang wine sa basong hawak. Nakangiting bumaling to kay Lennon pero ngiti nito'y nabura. Humawak to sa leeg at parang nahihirapan na huminga. Lennon! Maya-may nag-flash sa malaking screen sa stage ang video nila ni Joros na magkasama. Hindi! Paano nangyari to? Sigaw ni Charlotte na namumutla. Sa video makikita ang paglalagay nila ng lason sa wine habang nag-uusap silang dalawa. Masyadong mabilis ang pangyayari. Bago pa makalapit sa akin si Joros, nabaril na ito ng Lennon sa binti na kinalugmok nito sa sahig. Samantalang si Charlotte naman ay malakas na sinipa ni Jake sa binti na kinahiyaw nito sa sakit. Dumaing ako. Dahil na kunwari nasasaktan ako. Ihanda ang sasakyan. Bilis! Utos ni Lennon. Bakas ang labis na pag-aalala sa mukha nito para sa akin. Nagkakagulo ng mga bisita maliban sa mga tauhan ng asawa ko at kay Tita Daniela. Nakalmado at parang sanay na sa nangyayari. Samantalang ako nakahawak pa kunwari sa leg ko para magkunwari na nalalason. Hindi ito ang inaasahan kong mangyayari. Ang inaasahan ko'y magagalit si Lennon at ipapahuli sila Charlotte at Joros. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganito katinding kaguluhan. Nakakahilo sa dami ang tauhan ng asawa ko na bigla na lang nagsilabasan sa kung saan. Habang buhat ako ni Lennon papunta ng sasakyan ay dahan-dahan kong dinilat ang mga mata ko. Hindi naman talaga ako nalason. Bakit ko iinumin ang wine na yon eh? Alam kong mamamatay ako kapag ginawa ko yon. Umarte lang naman ako para may ebidensya na talagang binalak akong lasunin ng dalawa. Rinig kong palaho ni Charlotte habang buhat ako ni Lennon. Hindi ko alam kung bakit umiiyak ito na parang sinasaktan. Maging si Joros ay rinig kong nagmamakaawa pa rin na parang may ginagawa sa kanila. Kahit gusto ko silang lingunin, hindi ko magawa dahil baka mahalata ng asawa ko na umaarte lang ako. Dahan-dahan akong dumilat. Hindi ko maiwasang tignan ang mukha ng asawa ko habang buhat niya ako. Lahat ng tampo ko dahil sa biglaang pagkawala niya ay nabura ng masilayan kong gwapong mukha nito. Ayaw kong paasahin ang sarili ko pero kanina habang nagsasayaw kami iisa ang laman ng aming tingin. Pangungulila sa isa't isa. Posible kaya na namiss ako ni Lennon nung wala siya? Ako kasi namiss ko siya ng sobra. Pagsakay namin ng sasakyan ay agad na inutusan nitong driver na magmaneho na kaagad namang tumalima. Habang nakatitig sa mukha ng asawa ko, kumunot ang noo ko. Ako ang isusugod sa ospital pero bakit si Lennon ang namumutla sa aming dalawa? Para itong nasasaktan dahil napapangiwi pa. Humigpit ang yakap nito sa akin na parang ayaw akong pakawalan. Hold on, Maginda. Malapit na tayo. Paus na anas nito. Kumunot ang noo ko nang maramdamang basa ang bandayang. Tingnan nito. Kinapa ko to. Napaayos ako ng umupo. Sa kandungan nito na makitang kulay pula to. Ano to? Bakit may dugo ka?
Nag-aalalang tanong ko nang makitang pulang dugo sa kamay ko na nanggagaling sa tiyan nito. Bakit may sugat ka, Lennon? Siguro ako na hindi to tinamaan kanina. Kaya saan galing to? It's nothing. Maliit na sugat lang to. Nanginginig ang kamay na binuksan kong suot nitong suit. Tumambad sa akin ng puting wine long sleeves nito sa ilalim ng puno ng dugo. Nagulat ako lalo nang itaas kong suot nitong long sleeve. May benda to sa tiyan. Ibig sabihin may sugat na to bago pa pumunta sa hotel. Lennon! Alalang-alala ako. Saan mo nakuha ang sugat na to? Shh, my queen. Like I said, it was nothing. Anong nothing? Kanina nagpapanggap lang ako na nanghihina. Ngayon totoong nanghihina na ako dahil sa kalagayan nito. May sugat ka na pala pero pinili mong pumunta. Hindi ka ba nag-iisip? Paano kung lumala to? Hindi to nakasagot. Mahinang nasasaktang ungulang kumawala sa labi nito. Manong, pakibilis ang pong takbo. Kailangan ng doktor ng asawa ko. Tarantang sambit ko. Simula nang makita ko siyang tinotorture, hindi ko kayang makita siyang ganito. Nasasaktan at nahihirapan. Bumibigat ang dibdib ko at parang nahihirapan akong huminga. Naramdaman kong pagpahid nito sa luha ko. Sandali itong umiwi bago tumitig ng matama sa akin. I'm sorry for making you worry and making you cry, my queen. Naging madugo ang paghaharap namin ni Zeke kaya hindi ako agad nakauwi. Ayoko mag-alala ka habang nasa lesson ng baking class kaya hindi ko na sinabi sa tungkol sa mga sugat ko. Hinaplos nitong pisngi ko gamit ang hinlalaki nito. Stop crying, queen. Sumasakit kapag nakikita kitang umiiyak. Sa halip na matawa sa biro nito ay lalo siyang naluha. Paano kung hindi iiyak, Lennon? Mukhang malala ang tama mo. Paano kung mabusan ka ng dugo? Parang bata na umiyak ako. Hindi ko mapigilan ang luha ko. Kusa itong umaagos dahil sa pag-aalala ko. Seryosong ekspresyon na tumingin ito sa akin na parang sinusuri ako. Umaarte ka lang ba kanina? Tudang tanong nito. Naku lagot, oo nga pala, dapat nalason ako. Pero dahil sa pag-aalala ko nakalimutan kong nagpapanggap nga pala ako. Napalunok na tumango ako. Wala nang dahilan para maglihim ako. Booking na ako, kaya hindi na ako lulusot. Saka may dahilan naman ako para gawin ito. Hindi ko mabilang kung ilang beses ako nagpalakad-lakad sa labas ng emergency room. Kung nasaan ang asawa ko, ayon sa doktor ay bumuka ang mga sugat nito, kaya kailangan ulit itong tahiin. Mga sugat, hindi lang isa kundi marami. Naalala ko mga pilat na nakita ko sa katawan nito. Madadagdagan na naman ang mga ito. Ano ba kang klase ng labanan ng ginawa nila ni Zeke? Bakit madugo? Normal ba na umabot na sakitan at barilan ng away ng dalawang magkapatid? Kahit na stepbrother lang nito si Zeke, tama bang magpatayan sila? Nanlalamig na tumingin ako sa paligid, lalo kong kinabahan dahil ang buong ospital ay pinalibutan ng tauhan ng asawa ko. May 3 helicopter pang umaligid sa buong lugar. Businessman lang naman ang asawa ko pero kung mastang mga tauhan nito, ay tinalo pa nitong presidente ng Pilipinas. Protektado nilang asawa ko na para bang isang napakalaking tao. Madam, maupo ka. Nahihilo na ako sa parot parito mo. Reklamo ni Manang nang hindi makatiis. Huwag mong alalahanin ang asawa mo. Hindi itong unang beses nangyari sa kanya ito. Masanay ka na sa ganitong klase ng buhay. Masanay? Umiling ako. Kahit kailan hindi ako masasanay sa ganito, Manang. Hindi ko kayang makita na nasa bingit ng panganib ang asawa ko. Ano bang klaseng away ang ginawa nila ni Zeke? Bakit kailangan na humantong sa ganito? Iyak ko. Natigilan ito sandali pero kagad ding nakabawi. Masanay ka na madam dahil sa ayaw man at sa gusto mo kasama na ito sa buhay mo bilang asawa ni Mr. Hanson. Makahulugan itong sabi bago ako nilapitan at tinapik sa balikat. Balang araw masasanay ka rin. Sa ngayon pilitin mo lang hindi magulat sa mga bagay na malalaman mo pa. Natigilan ako. May kakaiba kasing ngiti si Manang habang nakatingin sa akin. O baka guni-guni ko lang yon. Ipinilig kong ulo ko, baka kung ano na lang ang nakikita ko. Manang, nagulat ito nang lumapit ako dito at umiiyak na yumakap. Salamat po sa tulong mo ha. Kung hindi ka naniwala sa akin at tinulungan ako ay baka hindi ako nagtagumpay sa plano ko. Salamat po sa inyo ni Neri. Si Neri ang kumuha ng video nang lagyan ng laso ng dalawa ang wine na sinadya kong iwan sa mesa nung nasa baking class kami. Si Manang naman ang nagsalang ng video nila Charlotte at Joros. Ito rin ang dahilan kaya hindi na inom ni Tita Daniela ang lason.
Kung hindi dahil sa tulong yung dalawa, hindi ko mapapanagot silang dalawa sa kasalanan nila. Tumikim ito bago nagsalita. Hindi mo kailangan magpasalamat, madam. Ginawa ko lang ito dahil asawa ka ni Mr. Hanson. Obligasyon ko ito. Kung sa susunod na kailanganin mo ulit ng tulong ko, tutulong pa rin ako sa abot ng makakaya ko. Nang makita ang doktor na lumabas ng emergency room ay kinuro to ng matanda. Nariyan ng doktor. Alam kong kanina ka pa nag-aalala sa asawa mo. Puntahan mo na siya at kausapin para malaman kung anong lagay niya. Sinundan ko ng tingin si Manang. Ginagawa lang daw niya ito dahil asawa ako ni Lennon. Pero hindi ganun ang pakiramdam ko. Sa ilang buwan na nakasama ko siya ay alam kong totoo ang lahat ng pag-aalalang pinapakita nito sa akin. Malayo ito sa masungit na inakala kong matanda noon. Dok, kamusta na pong asawa ko? Kabadong tanong ko. Hindi niya na kailangang mag-alala, Mrs. Hanson. Natahi na namin ulit ang mga sugat niya at kasalukuyan din siyang sinasalina ng dugo. Sa ngayon, ang kailangan niyang gawin ay magpahinga. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat po, Dok. Pagkatapos magpasalamat ay pumasok ako sa silid kung nasan si Lennon. Sanay ako na makita tong kunot ang noo palagi o kaya masungit ang hilatsa ng mukha. Nakakapanibagong makitang maputla ang labi nito at walang malay. Hinawakan kong kamay nito at dinala sa pisngi ko. Nang maramdaman kong mainit ang kamay nito, ay muli na naman ako nakahinga ng maluwag. Nanginginig ako, hindi ko namalayan na nanginginig pala ako sa takot at pag-aalala. Ewan ko ba, simula nang mapanood ko mga pinagdaanan nito ay may umukit na takot sa aking dibdib. Paano kung may taong pumalit sa ama nito at saktan ng asawa ko? Paano kung mawala siya sa akin? Hindi ko kakayanin yun. Hinalikan kong kamay nito, halos 4 na oras na ako nakaupot nakabantay dito. Sinabihan ako ni Manang na umuwi at magbihis o kumain man lang pero tumanggi ako. Ang sabi ng doktor ay baka bukas pa ito magising. Gusto kong nandito lang ako sa tabi niya kapag nagising siya. Gusto kong ako ang unang makita niya sa oras na magmulat ang mata niya. Numating ng kinatatakutan ko. Hulog na ako kay Lennon. Wala na ako magagawa. Hindi ko na malalabanan. Mahal ko na talaga siya. Tumingin ako sa wedding ring naming dalawa. Pasensya ka na, Lennon. Bihira lang akong magmahal kaya hindi kita pakakawalan. Aariin kita na akin lang. Hindi ako papayag na agawin ka ng iba. Hinalikan kong labi nito tumitik sa gwapo nitong mukha. Kung kinakailangan kong magpanggap habang buhay ni si Maginda ay gagawin ko. Makuha ko lang ang pagmamahal mo. Gagawin kong lahat para hindi ako mabuko. Poprotektahan kong sikreto ko. Kung kinakailangan kong gumamit ng dahas para mapanatili kong posisyon ko, gagawin ko. From now on, I'm the pretending wife who's willing to do anything to keep the life I have. Hindi ako papayag na maagaw ng kahit na sinong lahat ng meron ako ngayon. Ilalaban ko to kahit na sino pa ang maging kalaban ko.